At muli tayo narito sa bago panangkaan ng ating Diyos para siya muling matakila, muling maipahayag at ang kanyang kabutihan sa bawat isa. Amen. Purihin po ang ating Panginoon at sa mga sandali ito, nais po muna na tayo ay lumapit sa ating Diyos. Amen. Katila at pagparal namin Diyos, kulit po Panginoon. Kami po Lord ay nagpapasalamat po Diyos sa ito muling pagdako sa amin sa panambaan ito. Kulit pa po Diyos na kami nagagalak Lord, na kami muling narito, na kami muling ito po kami nang dinako rito. Para kayo o Diyos ay mapapurihan, para kayo o Diyos ay madakila Panginoon, maluwalhati Panginoon, ang kaisa-isa ng pangalan. Salamat po aming Ama sa mga sandali ito. Kami po o Diyos ay lubos na nagpapakumbaba, lumalapit, at aming mga puso yung po Panginoon sa inyo. At kami po o Diyos ay katangkuin ni Lord sa gabi ito. Samahan niyo po kami Panginoon. At higit sa lahat Panginoon, gawin po Panginoon na aming pumilapit Lord na aming mga puso. Na kami po o Diyos ay linisin mo sa mga sandali ito Lord God. Kami po o Diyos ay patawarin niyo po Panginoon. At anuman Lord God ang mga nagagawa namin mga pagkukulang, pagkakasala o Diyos. Muli niyo pong igawad sa amin ang kapatawaran Panginoon. Salamat na ikaw po ang aming Diyos na kulong-kulong ng habag Panginoon. Mas malakas ka Panginoon, mayong kahabagan Panginoon. Panginoon, na bagamat kami marumi Panginoon. Naroon o Diyos na pinapakita mo, pinaparanas mo po Panginoon sa amin kung gaano po kami kahalaga Panginoon sa iyo. Salamat po Diyos sa inyong pagmamahal Panginoon. Salamat po o Diyos at tunay ka Panginoon sa gabi ito. Wala po kaming ibang gagawin kundi ang ikaw ay maitaas. Kalibigay po namin ang nararapat na pagsamba, pagpupuri Panginoon sa iyo sa gabi ito. At tuloy na po Panginoon na kayo ay manahan sa amin. Yung Santo Espiritu ay mabusbus nawa kami o God sa gabi ito at maranasan po namin ang iyong banal na presensya. Salamat po aming Ama sa pagkasabuan po ng gawain kung ito tunay po o Diyos. Na ito pong pagpalayan ang iyong mga anak Panginoon. Salamat, sinasama ka po namin, aming kapangilwal-hati Panginoon at pinadakila. Pinasasalamatan ng Diyos. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay magpasahan ng aming talata. Sabi ko dito sa awit 51:2. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Ito po ang sabi ko ni Anong David na bagamat siya'y hari na nakakamali pa rin ang ating Panginoon. Ay siya hari kami. No? Talaga, naroon na nililid niya, dalangin niya sa Panginoon na hugasan mo akong lubos sa aking kasalanan. Pag sinabi po natin hugasan, ito ay sa ibang salin sa linisin. Amen. Na kapag ka sinabing linisin, ito po yung ating paglapit sa Diyos na naroon ang pagpapakugaba natin na wala po tayong magagawa. Kundi ang tanging pinagkayanan para tayo ay hugasan, linisin mo lang iba ko, kundi ang ating Panginoon. At dito po nagsisimula ang kagalingan natin. Sa verse 7 tayo po tumawid sa 7. Sabi doon, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging lalo maputi kaysa niebe. Kapag naroon yung mga pag-amin natin mo sa ating mga kasalanan mo, talagang nato yung kanyang sinabi, tayo ay magiging kagaya ng niebe. Kasi puti ng niebe. Amen? Talagang napakaganda ng pangako ng ating Diyos. Talagang puno-puno siya ng kahabagan. Makataluan ng ating Diyos. At tinitingnan niya talaga yung pag-ibig niya
ilubugin natin, kundi talaga yung pagmamahal niya sa atin, yun ang pinapahalagahan ng ating Diyos. Kaya sa gabi ito, ano man yung ating mga nilalapit sa ating Panginoon, ano man yung ating mga pinapalinis, yung ating puso, yung buong puso natin, hindi lang naman ibig sabihin na kapag humingi tayo ng tawad, ay ito yung tinatawag naman na ng kasalanan. Pwede rin dito yung ating mga nararamdaman, yung ating pagod, yung ating sama ng loob, yung mga bigat na ating nararamdaman. Amen. At yung galit, yan ang mga pinapalinis natin sa ating Panginoon. Yung ating puso na buong-buo, na kaya itong linisin na ating Diyos, na ating Diyos na kapag ba tayo nilinis, wala nang pag-uhusga sa atin. Kundi talagang naroon na pinagawa na sa atin yung pagpapatawad. Hindi sinasabi ng ating Lord, ikaw muna dahil ng kasalanan. Maghintay ka. Kundi bawat paglapit natin talagang naroon ang habag ng ating Diyos para tayo tanggapin, para tayo ay lilisin, para tayo ay pagalingin. Amen. At sa mga sandali ito, ating awit na lilisin mo ako, Panginoon, talagang gawin natin ito isang makabuluhang paglapit sa ating Diyos. Hallelujah. Walang iba makatutulong sa atin. Walang iba magpapagaling sa atin. Walang iba maghuhugas sa atin. Kundi ang ating Panginoon lamang. Tayo lumawi sa ating Diyos. Hallelujah. O Diyos sa kapila, narito po ang aming puso. Buong-buong lumalapit o hugas sa iyo. Sa gabi ito'y muli yung pagkakabagal, kaawaan ng Panginoon. Inisip niyo po ang bawat sulok ng puso ito, Panginoon. Inisip niyo po kami sa mga oras na ito, gawin niyo kami bago, O God. Hallelujah. Dito po ay alay mo namin sa inyo, Panginoon. Ang puso ito, Panginoon, na puno-puno ng pagpupuri, na puno-puno ng pagpapasalamat, na puno-puno ng pagsamba sa gabi ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang puso ko naghihintay sa'yo, naghahanap ng paglilinis mo. Narito
pagtutulad, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin. Kaya naman aming Ama narito, patuloy na kami pinag-aaral sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka po namin, sinasamba ka po namin aming Ama. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, O Diyos. Amen. Amen. Tayo po yung patuloy na kamahal sa ating Diyos. Sinipit ang managaganap. Amen. Tayo nagaganap. Amen. Ikaw ba naman nagaganap sa dami ng biyaya at pagpapala sa atin ng Diyos. Amen. Yung kapayapaan na itinataglay, kalakasan, kanino galing yan? Sa ating Diyos. Amen. Kaya ating po rin ating Diyos kung may galak sa gabi ito. po ang ating Diyos at yan ang biyaya po ng ating Panginoon. Sa pagkakataon ito, masarap po makilig. Alam po sa pagkain po tayo sa ating kakainin sa gabi ito. Amen. God bless us all, mga kapatid.
Alam ko binuksan na ng Lord ang kapayapaan at kagalakan sa atin bago tayo tumanggap ng kanyang mga salita, mga kapatid. Kung talagang tayo ay nagpuri sa Panginoon, bukas ang ating puso at isip sa pagtanggap ng mga pagkaing spiritual na kanya pong ituturo sa bawat isa sa atin. Kaya naman tayo po ay yumuko, dakilang Diyos, mapagpalang Ama, ang source ng aming joy, source ng aming strength, source ng aming peace. Papasalamat kami, Panginoon, sa gabing ito sapagkat naniniwala kami na Ikaw ay kasama namin, Panginoon. Salamat sa ganitong pagkakataon na patuloy niyong binubuksan ang inyong tahanan para kami magkatipon na tigit sa lahat sa aming kalagitnaan ay mabuksan ang biyaya ng iyong mga salita. Kami, Panginoon, ay gawin niyo pong karapat-dapat. Linisin niyo po kami patuloy sa aming pong buhay, sa puso namin, sa isip namin. Ikaw, Panginoon, ang nais namin pumasok dito at alisin mo ang lahat ng bagabag, anumang alinlangan, Panginoon, anuman, Lord, pagtanggi sa inyong mga salita ay amin pong iwinawaksi sa mga oras na ito. And we just pray, Lord, that continue to strengthen us, Lord, with your word, correct us, Lord, rebuke us, and instruct us, Lord, as we believe, Lord, that your word is inspired by you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Gawin niyo pong pagpapala ang inyong lingkod sa gabing ito at gayon din po ang mga kapatiran sa bawat isa. Kayo po ang siyang maging sentro at kalagitnaan ng pangangaral na ito, Panginoon. Not by anyone's wisdom, not by anyone's strength, not by anyone's knowledge, but by the power of your Holy Spirit. May your word be preached, Panginoon, with freedom and peace in the midst of us. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Sa lahat mga kapatid, kayo po yung makakaupo muna. Thank you. Yan. Ay, ang liit. Sige po, hanap tayo ng ating mga pwesto. Tayo po ay sama-samang matuto sa gabing ito sa pamamagitan ng dunong at biyaya ng ating Panginoon. Basahin ko na lang po. Sa Aklat ng Mga Unang Hari, sa chapter 19, sa verse 4 ko po sisimulan hanggang 7. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Nasimula pa lang, patay agad. Verse 5. Pagkatapos, nahiga siya at natulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya nito at ang sabi, gising na. Sabi mo sa katabi mo, gising na. At kumain ka. Mamaya, hindi ngayon. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulo na ng isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang lalagyan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga muli. 7. Ngunit, bumalik ang anghel ni Yahweh. Ginising siya muli at sinabi, bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ng lalakarin. Alam niyo mga kapatid, ang pangangaral na ito ay napaka-personal po sa akin at masasabi kong malapit sa puso ko. Bukod dun sa favorite kong character si Elijah sa Old Testament. At hindi nalalayo yung pinagdaanan niya sa tingin ko, sa pinagdaanan ko. At personal din sa akin ang pangangaral na ito kasi ito yung huling mensahe na ibinigay sa akin ng Lord bago ako graduate sa Faith Bible College. Ito yung pinakahuling outline na nireveal niya sa akin na gusto kong ma-share din sa inyo mga kapatid na kung paano ako pinalakas, kung paano ako pinagpahinga, at kung paano ako binigyan ng kapanatagan ng Lord. Ganon din sana yung maging dating na mensahe sa atin. Magbigay sa atin ng kalakasan, ng kapahingahan at kapanatagan, lalo na sa mga mananampalataya na dumaranas ng mga pagsubok
sa kabila ng matapat nilang paglilingkod. So kung sa tingin mo, tapat kang naglilingkod sa Diyos at dumaranas ka ng pagsubok sa kabila ng katapatang ng paglilingkod mo sa Kanya, ang mensahe na ito ay para sa iyo. So sabi ko nga, medyo matagal ko nang nabuo ang mensaheng ito, past few months, pero may bago pa rin, pagbuklat ko may bago pa rin ibinigay ang Panginoon. At pinamagatan po natin itong yan, pagsibak, pagsubok, pagsabak. So dyan po iikot yung ating pag-aaralan. Alam itong verse na to. So 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi doon, wala pang pagsubok na dumating sa atin na hindi dinanas ng ibang tao. That our trials are common. Kung ano yung pinagdadaanan ni Brother King, pinagdadaanan din ni Brother Amen, pinagdadaanan ni Brother Ace, and so forth. Kung ano yung pinagdadaanan ng kapatid mo sa kanan mo, sa kaliwa mo, sa harap mo, sa likod mo. Ano man ang anyo, ano man ang antas, pare-pareho tayong dumadanas ng pare-parehong pagsubok. Sabi doon. At sa panahon natin ngayon, hindi naman yun nagbago. From the Old Testament to the New Testament, down to our generation, ganun pa rin mga kapatid yung pagsubok. Siguro nag-iiba lang ng itsura, nag-iiba lang sa tingin natin ng bigat or ng dating, pero lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Sabi nga na ating pastor, 2 tao lang ang walang pagsubok sa buhay na ito. Natatandaan niyo yun? Una, yung patay na. Pangalawa, yung nabaliw na. So kung may pagsubok ka ngayon, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi ka patay at hindi ka pa rin baliw. Okay, so sa panahon natin ngayon, kaakibat po, at kahit sa panahon noon, lahat ng nananampalataya, ang kaakibat niyan ay may pagsusulit at may pagsubok tayong pinagdadaanan. Even from the time of Adam and Eve, may pagsubok na sa kanila eh. Kung maniniwala sila or hindi, kung susunod sila or hindi. Hanggang sa panahon natin ngayon, nandun pa rin tayo sa pagpili ng kanan at kaliwa, ng tama at mali, ng pagsunod at pagsuway, ng pananampalataya at pag-aalinlangan. So kapag ikaw ay mananampalataya, sigurado, sinusubok ka ng Lord. At mayroong pagsubok na darating sa atin. And this is very common. Sabi ng 10:30 ng Corinthians na hindi ito may iwasan sapagkat ito'y common na nararanasan ng mga tao. But there's a promise from the Lord na tapat ang Diyos natin. Dumaranas tayo ng pagsubok ayon sa alam ng Diyos na kakayanin natin mga kapatid. At doon tayo nagtitiwala. Sabi ko nga kanina, Elijah is one of my highlights sa Old Testament. Sobrang favorite ko siya. May bias ako. May mga bias tayo na tinatawag. Si Elijah yung isa dun sa mga bias ko. Mas gusto ko siya kaysa kay David. Hindi naman tayo namimili ng character sa Bible, pero iba talaga yung naging dating ng story niya sa atin, sa akin personally. And this is I want to share. Gusto ko siyang ipakilala sa inyo. Siguro, nakilala natin si Elijah sa marami niyang accomplishments or achievements pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa ministry. But Elijah, Prophet Elijah is a Tishbite. Pag sinabing Tishbite, galing siya sa Tishbe. Ang Tishbe ay isang maliit na lugar, isang maliit na bayan siya mula sa rehiyon ng Gilead. Yung Gilead, makikita natin siya sa silangan ng Ilog Jordan. Sa silangan ng Ilog Jordan, nung sila'y papunta na sa Kinaan, yun yung allotted na lugar na napunta sa tribo ni Ruben, ni Gad, at ng kalahati ng tribo ni Manase. So, di ba may 12 tribes tayo. Sila yung mga naka-assign doon. At doon matatagpuan yung Tishbe na sinasabing nasa rehiyon ng Gilead. Yung Tishbe, hindi siya sikat na lugar. Ang Tondo, mga kapatid, sikat siya sa Pilipinas. Pag sinabing Tondo, ang may isip nyo ay gripo. Nagsasaksakan ba doon? Pag sinabing Tondo, may hindi siya magandang konotasyon pagdating sa atin. Pero, nung binanggit siya ni Catriona Gray sa Miss Universe, na ang Tondo ay may silver lining, na ang Tondo ay isang lugar ng
ng pangarap para sa mga bata, sumikat siya sa buong mundo. Ang Tishbe, hindi siya sikat. Minsan nga lang siyang, parang, minsan isang tao lang sa Bible ang binanggit na Tishbite. Nakilala lang siya, alam niyo kung bakit? Kasi galing dun si Elijah. Could you imagine na ang isang lugar, gumaganda siya kapag maganda yung impact ng taong gumawa na nagmula sa lugar na yon. Si Elijah isang Tishbite, taga-Tishbe siya. Hindi sikat yung lugar nila, but because he performed excellently sa ministry ng Panginoon, nakilala po yung lugar nila. At pagbabasahin mo ang Bible from cover to cover, isa lang ang Tishbite na binanggit, si Elijah yon. Which gives it a bigger emphasis, mga kapatid. Sino pa? Si Elijah ay prophet noong 9th century BC at ang pinag-aaralan sa discipleship na ang trabaho ng propeta ay i-correct yung mga masasamang ginagawa ng mga hari. Yun ang purpose nila. Ang i-correct yung mga work ng bad kings. That time, ang hari po ay si King Ahab. Sabihin nyo nga po, Ahab. Okay, si King Ahab, siya po ay hari ng Northern Kingdom. So yung kingdom na yon nahati, nagkaroon ng Northern and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom ay binubuo ng 10 tribo at yun yung tinatawag na Israel. Yung Southern Kingdom, binubuo ng 2 tribo, tribo ni Judah at tribo ni Benjamin. Very good. Yun yung tinatawag na Judah. Ngayon, sa Northern Kingdom, which is the Israel, wala pong mabuting hari doon. At sa kabutihang palad, doon ipinadala si Elijah sa pamumuno ni Haring Ahab. Ano nga ulit ang trabaho ng prophet? I-correct ang bad works ng isang hari. So, yun yung kanyang role. Not just one. Hindi lang siya isa yung i-correct niya. Si King Ahab, may asawa yon. Sikat na sikat din to. Ang pangalan niya ay si Queen Jezebel. Si Queen Jezebel ay prinsesa ng Sidon. Ang Sidon ay isang bayan sa Canaan at isa siyang masugid na mananambahan ni Baal. Si Baal ay pinaniniwalaan nilang God of fertility, God of rain, God of storm. Kaya sa sobrang idol nito si Balaam, lahat ng propeta ng buhay na Diyos, pinapatay ni Jezebel. Yung mga kagaya ni Elijah, pinagtutugis lahat yun ni Queen Jezebel. At nagpatayo siya ng maraming altar at maraming place of worship para kay Baal. So kung idolatry lang ang pag-uusapan at pagsamba kay Baal, masasabi ng Bible na nasa top list talaga si Queen Jezebel. Sabi natin kanina, si Elijah at ang kagaya niya mga prophets, pinapadala para i-correct yung mga masasamang ginagawa ng hari. Una, para labanan yung idolatry. Pag sinabing idolatry, ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang unang batas o commandment ng Lord, siya lang yung sasambahin natin. Amen? At yun, sa idolatry, lalabanan natin yun kapag hindi natin yung sinunod. That time, sobrang rampant ng pagsamba kay Baal at kay Shera. Si Shera para siyang the mother of the gods. Partners yata sila ni Baal, hindi ko alam. So yun, anong ginagawa ng mga mananambahan ni Baal at ni Shera, sobrang sobrang immoral. Pagdating sa church, sa kanilang place of worship, nagkakaroon sila ng sexual activity, ginawa nilang pugad ng prostitusyon ng simbahan sa panahon nila, wala pang church nun, yung place of worship nila, kasi in that way, dahil si Baal ang God of fertility, pakiramdam nila o sa tingin nila, nasasamba nila si Baal pag ginagawa nila yon, which is karumal-dumal. Isa pa, the Canaanites also promote the worship or sacrifice for Molech, kung saan pumapatay sila ng mga bata at inaalay nila kay Molech para pasaganain palalo yung kanilang ani o yung kanilang lugar. So kung titingnan natin, sobrang talamak ng idolatry sa panahon nila. At itong binangga ni Elijah ay hindi basta-bastang hari, hindi basta-bastang reyna. 'Di ba? So doon natin nakikita na
Maraming misyon sa Biblia ang nag-fail dahil ang pinagkatiwalaan ng misyon ay pumili ng isang katuwang na hindi talaga katuwang. Si Mo, si Samson, he has his mission to be the judge of Israel. Pero dahil nag-add-on siya sa buhay niya ng isang Delilah, bumagsak yung mission niya. Si David, he has this wife which is Michal, na ang kanyang pagsamba sa Diyos ay nakatanggap siya ng panunuya. O sige, sabihin natin, onti lang yung mga naging asawa nun. Paano si Solomon? Ilan yung idinagdag niya sa buhay niya for the sake na hindi siya kalabanin ng mga kaharian sa paligid nila o nung malalayong kaharian na ginawa niyang asawa ang mga foreigner o mga dayuhan na hindi sumasamba sa Diyos ni Israel. Napakarami pong mga sablay na misyon dahil hindi nagsama ang mga taong ito ng tamang tao para makatuwang nila sa kanilang misyon. Pero ito yung humatak sa kanila pababa. So as si Queen Jezebel na evil ay ganun din ang nangyari kay King Ahab. Nagsanibwersa pa sila to drag down the man of God. Second, si Elijah ay tinawag para ang mga tao, ang bayan ng Diyos ay bumalik sa pagkakakilala nila at sa pagsimba nila sa tunay at nag-iisang Diyos. Kung maaalala nyo yung encounter ni Elijah sa mga propeta ni Baal, ang prayer doon ni Elijah ay tupukin ng Diyos na buhay yung hain doon sa gitna ng kanilang pag-aalay para malaman ng mga taong ito na ikaw nga yung tunay na Diyos at sila ay tumalima ulit sa'yo. So yun yung second na purpose niya. At third, patunayan na si Yahweh nga ang nag-iisang Diyos. Actually, ang pangalan ni Elijah, ang ibig sabihin nun is, the Lord is my God, o si Yahweh ang aking Diyos. Very swak dun sa mission niya na ipakita sa bayan ng Diyos na siya nga, si Yahweh nga ang nag-iisang Diyos. Sino ba si Elijah? Ang character ni Elijah, hindi siya kagaya nila Daniel na mga prophet na nasa kaharian, nila Ezra, nila Nehemiah na may magagandang katungkulan sa gobyerno. Hindi siya ganon. Siya ay namuhay sa mga kabundukan, namuhay siya sa ilang. Dumating pa nga yung time, di ba, na pinakain siya ng uwak. Binigyan siya ng karne, ng tinapay sa pamamagitan ng raven o ng uwak. At umiinom siya, sabi ng Bible, umiinom siya sa ilog ng Kerit. Doon siya umiinom ng tubig. Nakikita natin sa kanya na nagmi-mission talaga siya. Kasi one time, nakitira pa nga siya doon sa bahay ng balo, kung natatandaan niyo yung kwento. Nakitira siya doon, humingi siya ng pagkain, doon siya tumutuloy. So nakita natin na ang tipo ng pagmimission ni Elijah ay nagta-travel talaga. Hindi siya yung tipong nasa palasyo o nasa kaharian o nasa loob ng syudad. Ang pinuntahan talaga niya ay yung pinakalaylayan at pinakapayak na mga lugar sa society nila noon. Si Elijah ay matapang sa una, siguro, kasi kaya niyang harapin si King Ahab at si Queen Jezebel. Maprinsipyo din siya kasi battling the 450 prophets of Baal, di ba parang 1 versus 450 na labanan niya yon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng buhay na Diyos. Maprinsipyo din siya at hindi siya umaatras at matindi siya magsalita. So kung alam nyo yung storya, kinukutya pa niya yung mga prophets ni Baal. Ang sabi pa niya, lakasan nyo pa. Yan. Baka natutulog yung Diyos ninyo. So hindi siya natatakot. Matapang talaga si Elijah. Sa una. Hindi, matapang naman talaga si Elijah, mga kapatid. May mga factors kung bakit hindi na niya nasustain yung tapang na yon at yun yung susundan natin mamaya. So nakita natin sa buhay niya na naging makapangyarihan talaga ang pagkilos ng Diyos. At marami talagang nagawa ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga himala. Magbigay tayo ng ilan. Yung pagtawag ng tagtuyot sa Israel, hindi uulan sa Israel o hindi magkakahamog. Isipin nyo, hindi lang ulan na, alam niyo itsura ng hamog?
O hindi yung amoy hamog o batang hamog hindi magkakahamog sa Israel at hindi magkakaulan kung hindi niya sasabihin. Grabing kapangyarihan ng salita yun, no? Grabing kapangyarihan ng salita. So, yun yung mga accomplishment niya. Ano pa? Yung miraculous na work, sino dito yung nakakain na, tapos yung tanghalian ninyo dinala ng uwak sa inyo? O kaya yung alaga nyong aso ang naglatag ng pagkain sa harap ninyo? O kaya yung baboy sa palengke, bago katayin, pumunta ng kusa sa bahay ninyo at sinabi sa'yo, ako yung baboy, patayin mo ako, kainin mo ako. May gumanong bang baboy sa inyo? Wala, di ba? Pero miraculously, si Elijah, hindi yung katabi mo. Si Elijah ay nakakain miraculously sa pamamagitan ng supernatural na paraan ng Panginoon. Wala pa siguro sa atin na makapagsasabi, pinakain ako ng Diyos sa pamamagitan ng ibon. Nagdala kasi yung ibon dito ng 1 kabang bigas, tsaka ng 5 kilong karne. Wala siguro. But sa buhay ni Elijah, nangyari yon. Next, yung balo sa sarepat, yung harina at yung langis na pinarami, kasi ang sabi ni Elijah doon, kung uh, ipaghain mo ko, tas sabi ng balo, kung ibibigay ko to sa'yo, lulutuin ko to, pagkatapos nito, mamamatay na kami. Tapos di ba dumami yung harina tsaka oil. Tapos naging sapat yon sa balo, sa tahanan niya, at sa mga kapitbahay nga niya para masustain sila sa panahon ng taggutom. So dito ako naniniwala na dahil hindi ka nakapagbibigay, ibig sabihin nun wala ka talaga. Kasi never tayong winalan talaga ng Panginoon. May something sa atin na iniiwan ng Diyos para yung sa maliit na natitira sa iyo, matuto natin ipagtiwala sa Diyos na maibigay, mga kapatid. Kasi minsan, I can't buy the idea na hindi kasi ako nakapagbigay sa gawain ng Panginoon kasi wala talaga ako. Hindi. Meron talagang nasa sayo, mga kapatid. And by all means, yung natitirang nasa sayo, pwede mo yung ibigay sa Panginoon. Second, dito ako naniniwala na ang lingkod ng Diyos may parte sa lahat ng tinatangkilik natin. Si Elijah, prophet siya na dumating nun sa bahay ng balo. Pero, yung natitirang alas ng nanay na yon, ibinigay pa rin niya dun sa lingkod ng Diyos. So kung meron kayong kakayanan, by all means, para sa lingkod ng Diyos, para sa man of God, huwag niyo siyang pigilan, huwag niyo siyang i-withhold. Ibigay niyo yun, mga kapatid. Kasi sa tinatangkilik natin, palaging may parte ang lingkod ng Diyos kasi extension ng Diyos yun sa buhay natin. And that's the only way na mabibless yung tahanan natin, mabibless yung pamilya natin, mabibless kahit yung community kinabibilangan natin. The reason why feeling natin sobrang salat talaga tayo minsan is that hindi natin maibigay yung gagapiranggot na natira sa atin. We need to let go of that and we need to surrender it at the foot of Christ para mas magamit yun ng Panginoon, hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao, mga kapatid. Amen? Next, sabi dyan, ang pagkabuhay ng anak ng balo. Yan yung unang-unang recorded na resurrection sa Bible. Grabe, no? Si Elijah yung nakapag-record ng unang-unang resurrection from the dead. Si Pablo bumuhay siguro ng patay. Si Jesus Christ, binuhay niya si Lazarus, binuhay niya yung dalaginding, lang lady, hindi ko na maalala. Ang naalala ko doon ay Arise. Pero sa panahon ng Old Testament, ang first recorded na resurrection from the dead, si Elijah ang may gawa. Sa pamamagitan ni Elijah kaya nangyari. Grabing accomplishment yan, no? Kung may first honor talaga sa Bible, feeling ko lang naman, kasi nga bias ko siya, baka si Elijah talaga yon. Hindi ko alam kung sino sa inyo. Pero ito yung mga accomplishment niya. Next, pakikipaglaban sa mga propeta ni Baal, binanggit na natin kanina, at panalangin para sa ulan. Sipin niyo, after 3 years ata ito, umulan sa Israel. Sabi nga kanina, di ba, walang hamog, walang ulan, liban kung sasabihin niya. Pero dito, nagkaulan. Kasi sinabi niya. Ayan. So nakita natin dyan, ilan lang yan sa mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan lang yan sa mga miracles na manifest sa buhay ni Elijah.
through the power of God who called him. Lagi nating tatandaan na sa calling natin, palaging may anointing. Hindi tayo tinawag ng Lord na hindi niya tayo binibigyan ng power. Pag tinawag ka ng Lord, He makes you able, He makes you capable. Kaya siguraduhin natin na we make ourselves available, mga kapatid. Kasi in calling, there is anointing. Hindi magpapagawa ang Lord, magtitiwala sa atin sa mga bagay na alam niya, ikasisira ng power niya. And we should manifest that power, kagaya ng ginawa ni Elijah. Lahat yan pinerform niya. Bakit? Nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng Diyos at sumunod siya sa calling ng ating Panginoon. Ang paggawa natin sa Lord, sabi nga, hindi siya, pasulong siya, hindi siya paatras. Tapos, padagdag siya, mga kapatid, hindi siya pabawas. Pasulong siya, hindi siya paatras. Padagdag siya, hindi siya pabawas. Kasi ang goal ng Lord sa atin, mag-grow tayo sa Panginoon. And we could only see the growth in us in the knowledge and grace of the Lord Jesus Christ in two manner. In terms of quantity and in terms of quality. Hindi dapat naghihiwalay yun, mga kapatid. At dito, na-target ni Elijah in terms of quantity and quality. Talagang lumabas doon ang power ng Lord at nag-glorify ang Diyos sa buhay niya. Pero sa kabila ng mga accomplishment niya, meron pa rin naman siyang mga pagsubok. Parang tayo, mga kapatid, kahit gumagawa tayo sa Panginoon, hindi talaga may iwasan yung mga pagsubok. Ang liit na naman. Sorry po. Kwento ko na lang, huwag na kayong magalit. Okay lang? So, ganito kasi yan. Nung nalaman ni Reyna Jezebel yung ginawa ni Elias, lalo na yung pagpatay sa mga prophet ni Baal. Pinatay yun, napatay ni Elijah yun eh. Nagalit si Queen Jezebel, tapos nagbanta siya na kung ano ang ginawa mo sa mga propeta ni Baal, gagawin ko rin sa'yo. So dahil pinagbantaan siya, napapatayin, yung matapang na si Elijah, nakaramdam ng takot. Ikaw ba naman, pagbantaan kang patayin, matutuwa ka ba? Siyempre hindi. Pag may threat sa'yo, ang tendency talaga natin, matakot. So natakot si Elias, tumakas siya patungong Beerseba sa Juda. Iniwanan niya ang kanyang mga utusan, basahin ko na lang dito, at naglakad siyang mag-isa sa ilang, sa wilderness. Sa sobrang pagod at panghihina, naupo siya sa ilalim ng puno, tas nanalangin siya na sana kunin na siya ni Lord. Dumating na ba kayo sa punto ng buhay niyo na pag-pray niyo sa Lord, Lord, kunin mo na ako? Sana wag naman. Dahil gusto na niyang mamatay. Huwag mo naman sabihin, Lord, kunin mo na siya. Ang tanong natin dito, natanong niyo na ba yung sarili niyo, napag-pray niyo na ba na, Lord, kunin mo na ako? Parang ganito yung prayer niya eh. Ano ba yun? Verse 4. Yahweh, kunin niyo na po ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Grabe naman. Sa takot niya kay Jezebel, nagpakalayo-layo siya at naalala niya mag-pray sa Lord. At sa pag-pray niya sa Lord, ito talaga yung salitang binitawan niya. Lord, kunin mo na ako. Hirap na ako. Mabuti pang mamatay na ako. Parang nakakatawa lang kung iisipin. Pero sa marami ng suicide, sa marami ng may na nakapag-confide sa akin, when they come to that certain point, sobrang totoong-totoo yun sa kanila. Nawawala lahat ng takot na gagawin nila yung bagay na yun. At nawawala lahat ng takot na haharap sila sa kamatayan. Wala na silang pakialam. They will do that. So, ganun si Elijah. Nasa point na siya na, Lord, kunin mo na ako. Hirap na talaga ako. Mamamatay na ako. At sa ganitong punto, doon naranasan ni Elijah yung pagsibak. Ano ang sinisibak ng mga Pilipino? Pulis. Hindi, joke. Nasibak na yung pulis na may-ari ng baril. Ano ang sinisibak ng mga Pilipino? Kahoy. Pag nagsisibak ka ng kahoy, ano nangyayari sa kahoy? Oh, nahahati. Di ba? Ha? Nahahati. So when we say pagsibak, ang ibig sabihin niyan, to chop.
Chop-chopin mo to clear. Yun yung ano niya, yun yung meaning niya, to chop and to clear. That time, Elijah is emotionally, mentally, and spiritually cut down. Sinisibak talaga siya. Sibak talaga siya. Pag sinabing pagsibak, ibig sabihin niyan pruning. Alam niyo ba yung pruning sa halaman? Ah, ano? Pruning, yung nagtatabas ka ng mga patay na bahagi ng halaman para hindi mahawa yung ibang parte. Pruning, kinukortehan mo yung halaman ayon sa gusto mong laki, taas at lapad nito at hugis nito, pruning ang tawag doon. Pruning din yung tawag kapag nagbabawas ka ng parte ng halaman na nasira na para siya ay mas makahinga at makapasok ng maayos yung sikat ng araw at maarawan ito. So, ibig sabihin, very important yung pruning sa halaman para ito ay lumaki at lumago. Ganon din sa atin mga kapatid. Si Elijah that time, nasa pruning siya. Maraming nawala sa kanya. Mag-isa nga lang siya sa ilang Nawala siguro yung mga kasama niya, companion niya sa ministry, nawala yung mga tinatangkilik niya sa buhay, kung ano siguro yung gagapiranggot na meron siya, nawala na din. Kasi kung nasa ilang ka, ano ang bagay na meron sa'yo liban sa sarili mo at sa damit na suot-suot mo? Wala talaga. Walang rangyanang buhay doon. Walang magandang karir doon. Walang magandang edukasyon doon. Walang aircon, walang panligo, wala lahat. So ano meron pag nasa ilang? Wala. It cuts you down spiritually, emotionally, mentally. That's why he's undergoing that pagsibak or pruning, kagaya ng halaman. Next, ano pa? Breaking. Pag sinabing pagsibak, to chop, to clear, ibig sabihin nun, may nababasag sa kanya. Basag talaga siya. Parang sa atin mga kapatid, sigurado ako lahat tayo nasaktan na. Physically man yan o emotionally man yan, spiritually man yan, nasaktan ka. At aminin natin na lahat ng tao, walang exempted sa pain. Lahat tayo nasaktan. Lahat tayo dumaan sa breaking. Lahat sa atin may nabasag. Pero hindi ba, may mga gandang bagay na nangyayari in the breaking para sa breakdown natin, dumating yung breakthrough na galing sa Panginoon. Kasi hindi natin marirealize yung breakthrough natin kapag wala tayong breakdowns. Our breakdowns will always lead us to our breakthrough. Si Elijah that time, hindi lang siya natapyasan. Ikaw, hindi ka lang siguro natapyasan, hindi ka nawalan. Baka nabasag ka rin, nasaktan ka din, kagaya ni Elijah. Third, isolation. Ang hirap nung durug ka, nawalan ka, nasaktan ka, tapos mag-isa ka pa. Okay sana dumaan sa ganun pag meron kang kasama. Meron ka man lang sanang kaibigan. Meron ka man lang sanang jowa. Meron ka man lang sanang family. 'Di ba? Meron ka man lang sanang ganung outlet. Pero kung dadaan ka sa ganun, sa pagsibak, tas mag-isa ka, napakahirap ng mga kapatid. And at the end of the day, sa kabila ng pag-iisa natin, 'di ba? Minsan sinasabi sa atin, alam mo kaya mag-isa yan, sama kasi na ugali niyan, wala yung friend. Narinig niyo na ba yun? Kaya yan mag-isa wala yung friend, sama kasi na ugali niyan eh. Isang bagay na natutunan ko mga kapatid, there is beauty in solitude. Kapag in-isolate ka na ng Lord sa isang mundong magulo, sa isang lugar na magulo, at ikaw at ang Diyos lang, you will realize that at the end of the day, it's about you and God anyway. Si Lord, siya yung great example ng pagsibak eh. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo sa Garden of Gethsemane? Nandun yung pruning. Naalala ko na preach ni Pastor eh. Yung olive press, kaya yun yung pinili niyang garden para para pagprayan na lang. Nahirapan ako. Para pagprayan. Kasi, ano yun eh, olive press yun. Giikan talaga siya ng, alam mo yun, for fermentation ng ubas, di ba? Kasi may pipigain talaga sa'yo ang Lord. Pruning, may aalisin. Pag pinuprune ka, pag pinipiga ka, may lalabas sa'yo, may mawawala sa'yo. Next, breaking. Ano sabi niya? Father, gusto ko sana yung will ko eh.
Pero hindi yung will ko. Parang sinasabi niya, break my heart for what breaks yours. Kinakanta mo pa. Basagin mo ko para yung kalooban mo talaga yung lumabas sa pagkabasag ko. Last, isolation. Mag-isa lang din ang Lord nun. Tinulugan nga siya ng mga disciples niya. Grabe no? Ang layo ng pagitan ni Elijah at ni Jesus Christ. Pero ang gandang example lang ibinigay sa atin ni Jesus Christ kung sakaling dumadaan tayo sa panahon ng kagaya ni Elijah. That in times of our pruning, our breaking and isolation, sa oras ng ating pagsibak, naroon ang pagsama ng Panginoon sa atin. And God, through Jesus Christ, made a good example for us na kung dadaan ka o dumadaan ka sa ganitong bagay ngayon, panghawakan mo yung example na ibinigay ng Panginoon. Kaya very important na sa pagkakasibak natin, kasama natin ng Diyos. Kasi kahit mag-isa ka na lang, if you have Jesus, sabi nga, you have everything, kapatid. Diba? Hindi mo mararamdaman mag-isa ka. Kasi siya lang naman talagang nangako na hindi ka mag-iisa, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. At kahit kailan yung pag-ibig niya sa'yo, hindi matatapos yun ng taas, ng lawak, ng lalim, gutom, kamatayan, kahubaran, sabi ng Romans, di ba? Kasi sa pagsibak na sa atin, kasama natin ng Diyos. So God allows our breaking to prepare us for rebuilding. Walang ire-rebuild ang Panginoon kung walang mawawasak sa atin. That's why, kasama talaga siya sa process. At yung sinisibak na kahoy, may panggagamitan yun. Walang sumisibak ng kahoy na hindi gagamitin yung kahoy kasi trip lang niya. Kaya sinisibak yung kahoy kasi may panggagamitan yun. Isipin nyo na lang, kaya ka sinisibak ngayon kasi may panggagamitan ka at gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Ano pa ba susunod dyan? Ang liit na naman. Okay. Ikwento ko na lang ulit. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano ay nagsalita sa kanya si Yahweh. Anong ginagawa mo rito, Elijah? Sabi ni Elijah, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw lang po ang pinaglilingkuran ko sa tarang buhay ko. Talagang may pagsumbat na si Elijah dito. Subalit, sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar at pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira. Nag-abroad na sila. At pinaghahanap nila ako upang patayin din. Sige. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng kuweba. O sige, mamaya na yan. So this time, pagkatapos ng pagsibak, dumaan si Elijah sa matinding pagsubok. Not of the circumstances, but because this is the test of his heart and calling. Yung pagsubok niya ay hindi dahil sa mga sirkumstansyang naranasan niya, kundi dahil sa pagsubok sa laman talaga ng puso niya at sa pananatili niya sa pagkakatawag sa kanya. Okay? At sa oras ng pagsubok, this is our refining through tests and trials. Kapag dumadaan na tayo sa pagka-burnout, sa takot, at sa lungkot, tinetest talaga kung ano yung laman ng puso natin at kung ano pa rin yung pagtingin natin sa calling. Kasi sabi niya ni Elijah, Lord, sinagot niya ang Panginoon, ikaw yung tumawag sa akin. Dahil sa iyo, Panginoon, nandito ako sa kalagayang to. Tapos tatanungin mo ko, ba't ako nandito? O sige, dalhin natin sa konteksto natin. Lord, ikaw tumawag sa akin. Nilagay mo ako sa church na to. Daming church. Ba't dito pa? Joke lang. Ang daming church. Ba't dito pa, Lord? Alam mong sasaktan nila ako dito. Alam mong ibebetray nila ako dito. Alam mong pupulutanin nila ako dito, Lord. Ba't mo ako dito dinala? Nandito lang naman ako kasi sinunod kita eh. Tinawag mo ako, nilagay mo ako dito. Nandito ako ngayon kasi sabi mo. At ako naman, dahil masunurin ako sa kalooban mo, sinunod ko, nandito ako. At nandito pa rin ako hanggang ngayon, Lord. Parang ganun. Parang ganun yung context na sabi ni Elijah. Tapos, ayan. Ano na yun?
Natanahid ko yata yung slide. But anyway, nandun na yung rant ni Elijah, nandun na yung takot niya, di ba? Nandun na yung pagtatanong niya sa Panginoon. Kasi oo nga naman, ito ba ang kapalit ng giting at husay? Wow, parang ganun. Ito ba ang kapalit ng pagsunod at paglilingkod, Panginoon? So, nandun na siya sa parte ng pagsubok, mga kapatid. Minsan ganyan tayo eh. Lord, kung kailan ako pagod, kung kailan ako malungkot, 'di ba? Kung kailan ako down na down, Panginoon. Doon yung mga panahon na bakit parang wala kang ginagawa at wala kang gagawin. At the down, yung parang yung most bottom part of my life and my ministry. Bakit dun pa? Merong isang encounter dito mga kapatid na ang Diyos, sabi niya, tumayo ka sa ibabaw ng bundok. Tapos, lumindol. Pero sabi ng Bible, wala doon ang Panginoon. Sikat na lang natin yung storya. Umihip yung malakas na hangin. Sa sobrang lakas, nagkadurog-durog yung mga bato, yung mga bagay sa paligid ni Elijah. Pero sabi doon, wala doon ang Panginoon. Kumidlat pa nga eh. Pero wala pa rin doon ang Panginoon. So in wind, in earthquake, in fire, nakita yun ni Elijah, pero wala doon ang Panginoon. Alam niyo kung saan niya na-experience ang Lord. Na pagkatapos ng mga chaos na naranasan niya, narinig niya, pinakita sa kanya ng Panginoon. Nandun ang Lord, naranasan niya sa banayad na tinig ng Panginoon. The still small voice. Alam niyo, sabi sa Exodus, ang tinig ng Lord parang kulog eh. Nung nagbibigay siya ng command sa mga Israelites, narinig nila ang boses ng Diyos parang kulog. Pero si Elijah, yung narinig niyang boses, panayad. Alam niyo kung bakit? Nasa kabila ng pinagdaanan niyang lindol, pinagdaanan niyang kidlat, pinagdaanan niyang apoy, pinagdaanan niyang lakas ng hangin, hindi niya doon naranasan ng Diyos, hindi niya doon nakita ang Diyos. Naranasan niya ang Diyos, nalaman niya nandun ang Diyos, nung narinig niya yung still small voice ng Panginoon. Di ba nga, sabi sa atin, kaya minsan, sobrang importante yung marinig natin yung still small voice ng Lord. Yung bulong ng Lord. Tas yung bulong niya, kaya minsan hindi natin marinig kasi sobrang hina lang nun. Ang hina-hina lang talaga. At kung bakit siya mahina, mga kapatid, sabi nga, ang hina ng still small voice ng Lord kasi ang lapit-lapit lang niya sa'yo. Kapag kausap mo yung isang taong malapit sa'yo, hindi mo yung sisigawan. Bulungan mo yun. And this made me realize, mga kapatid, na sa kabila ng mga naranasang chaos, siguro spiritually sa atin, merong kulog sa buhay natin, may kidlat, may dindol, may pagyanig, may apoy, may pagtupok, merong mga pagsabog, may gulo, may kapahamakan. At naisip natin minsan wala doon ang Panginoon. Ang Lord, nandun pala sa banayad na tinig. Kasi ang lapit-lapit lang niya sa atin. Still small voice. Bumubulong ang Lord kasi ang lapit-lapit lang niya sa atin, mga kapatid. At sa pagsubok na to ni Elijah, the test of the heart, kung ano yung pinagdadaanan niya, doon naman siya pinalakas ng Panginoon. Ang sabi dito, sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka na sa ilang na malapit sa Damasco, pagkatapos pumasok ka sa lungsod at buhusan mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria. Tapos noon, si Jehu na anak ni Nimsi bilang hari naman ng Israel. So may pina-anoint siya. Buhusan mo rin ng langis si Eliseo, si Elisha to, na anak ni Safat, na taga-Abel Mehola, bilang propeta na hahalili sa'yo. May hahalili na agad sa kanya. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung ginagawa nating ministry, hindi natin habang buhay yan gagawin. May hahalili sa atin.
may papalit talaga sa atin. And it's our responsibility na yung hahalili sa atin, maipagpatuloy niya kung ano yung ginagawa natin. Kung hindi man higitan, mapantayan. Kung hindi mapantayan, sana mahigitan. Kaya nga, sa bawat paggawa natin, sinusulit natin yun eh. Kasi may panahon lang talaga itinakda natin para gawin yung mga bagay na yun. Kaya nga sinasabi natin kanina, yung paglilingkod natin, hindi siya paatras. Pasulong siya. Hindi siya pabawas. Padagdag dapat siya. Kasi may hahalili at hahalili sa'yo sa ayaw mo at sa gusto. May papalit sa'yo sa ayaw mo at sa gusto. Kasi hindi naman tayo immortal. At hindi palaging tayo ay malakas. Meron talagang alternate na ibibigay ang Lord sa atin para ituloy yung mga ginagawa natin. Sabi dyan, ang makaligtas sa tabak ni Hazael, lumalabas, gusto ng Panginoon na bumalik si Elijah sa dati, bumalik sa ilang na malapit sa Damasco kasi may mga ia-anoint siya. Yung mga ito, sila yung papatay, sila yung magtutuloy ng misyon. Sila yung magtutuloy ng misyon. At nag-assure ang Panginoon, ang sabi sa Biblia, may natira pang 7,000, 7,000 katao sa Israel na hindi sumasamba kay Baal. Okay, so yung 3 tao na pinapaanon kay Elijah ay gagamitin ng Diyos para maisakatuparan ng Diyos yung kanyang paghukom. At nag-assure siya na may matitira pa na hindi naman yan lahat kay Baal. Meron pa rin natitirang sumasamba sa Diyos ni Elijah. At dito, sabi ng Lord, sumabak ka na ulit. So tapos ka na sa pagsibak eh. Dumaan ka na sa maraming pagsubok. Now is the time na sumabak ka naman ulit. That after renewal, God tells Elijah to go back to the way you came. Saan ka ba nanggaling? Paano ka ba nagsimula? Balik ka dun. And he is required to obey and step back into service with renewed purpose. So sa pagsabak niya ulit, he was called to anoint the kings, he was called to mentor Elisha, and he steps back into service with a renewed purpose. So kung ano yung mga accomplishment na ginawa niya before, mas tumindi pa nung siya'y nakabalik sa Panginoon. So maraming ginawa si Elijah na pinagawa ng Diyos sa kanya at habang ginagawa niya ang mga utos na ito, ay nandun ang pagsama sa kanya ng Diyos. So kinalinga siya ng Lord, tinulungan siya at pinalakas siya ng Panginoon. So paano to ginawa ng Lord? Sabi dyan, ito yung pattern natin, sabi niya, gising ka. Pagkatapos nahiga siya at natulog, ngunit dumating ang isang anghel, kinalabit siya nito at sinabi, gising na at kumain ka. Now it's about time, it's high time na gumising talaga ang church, mga kapatid. Gumising tayo at bumangon. So mamaya yung bumangon. Gumising tayo kasi tinutugi siya dito eh. Aabutan siya. Pag di ka gumising, aabutan ka. Pag napatay siya dito, paano yung mission? So kailangan niya mabuhay. Mabubuhay siya pag gumising siya. Kasi may kasunod yan. Sabi dyan, ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh, ginising siya muli at sinabi, bumangon ka. Pag gumising tayo, hindi tayo maghapon nakahilata dun sa pinaggisingan natin. Meron bang ganun? Pag gumising ka ng alas 6, hindi alas 6 ng hapon, nakadilat ka lang din dun. Ang ginagawa natin, bumabangon tayo. So kung sa tingin mo, saan ka bumagsak, saan ka naiwan, saan ka nasaktan, dun ka bumangon. Si Elijah, dyan siya naiwan, dyan siya nasaktan, pero dun din siya bumangon, mga kapatid. Kabaliktaran nga to sa atin eh. Kasi nagpapahinga si Elijah dito eh. Kapag nagpapahinga tayo, di ba naihiga tayo? Dito hindi. Ang pahinga ni Elijah, nakuha niya nung bumangon siya. Kasi yung tunay na pahinga natin, wala talaga yun sa paghiga, mga kapatid, kundi sa paglilingkod talaga sa Panginoon. Doon talaga natin yung nararamdaman. Ang cringe lang, siguro cliche lang na, ay, ang pahinga talaga nasa paggawa sa Panginoon. Kaplastic ang kung sabihin natin hindi tayo napapagod. Pero, yung pagod na yun worth it. Kasi alam natin na sa pagod na yun, may kapalit na kapahingahan yun.
At ang kapahingahan na yun, hindi matutumbasan kasi pahinga yun sa piling ng ating Panginoon. So pagkatas natin bumangon, kumain ka. Kaya sabi nga nila, baka minsan gutom lang yan. Gutom lang yan. Yung katawan kasi natin, ano to eh, kailangan dito ng tamang timpla. Kapag kulang ka sa tulog, may hilo ka. Kapag sobra ka sa tulog, may hilo ka din. Kapag kulang ka sa kain, manghihina ka. Kapag sobra ka sa kain, manghihina ka din. 'Di ba? So, ang katawan natin ay chemical. Kailangan lang ng tamang timpla. Baka minsan kulang ka lang sa tulog, kailangan mo matulog. Pag tulog mo, gising ka, bangon ka, tapos, baka gutom lang yan, kain ka. Tapos, nung sinabi ng Lord na kumain siya, may binigay ang Lord sa kanya pagkain. Tayo may binibigay na pagkain sa atin ng Lord. Ito kain tayo mga kapatid. Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? Si Kesed, walang tingin ang bunganga niyan. Kagat may nakikita yung biscuit sa loob ng bahay namin, bubuksan mo lang yung isa. Pag nakuha niya na yung isa, magpapabukas na naman niya ng isa. Wala talagang tigil ang bibig niyan. Sa atin kaya mga kapatid, wala rin kayang tigil yung pagbuklat natin nito. Araw-araw. Amen. Kain ka. Ito yung pagkain natin. Hindi ka tatagal sa kakadiet. Dito bawal ang diet. Pero bawal din dito ang binge eating. Yung hindi ko to babasahin, tas babasahin ko from cover to cover sa loob ng isang araw. Hindi. Kung may tamang pagkain, may tama rin pagkain ng salita ng Diyos. Feeling ko hindi to mauubos kahit basahin natin 365 days. Pero kumain siya. Tayo rin kain din tayo. Sabi dyan, lumabas ka. Wag ngayon. Lumabas ka. Ayun yung pinatayo siya sa ibabaw ng bundok. So, ano ibig sabihin nun? Kasi kaya siya nagtatago. Kaya ayaw niya lumabas. Natatakot kasi siya. Dito, pinapalabas na siya. Pinababalik na siya. Balik ka na dun. Dun sa may ilang, malapit sa Damasco. Anong ibig sabihin dito ng Lord? Lumabas ka na. Huwag ka na magtago. Ibig sabihin niya, anak, huwag ka na matakot. Kung ano man yung mga multo mo in the past, ano man yung mga agam-agam mo in the future, huwag mong katakutan. Kasi kasama mo naman ang Lord. 'Di ba? Kung nag-aalala ka sa kinabukasan mo, nahihirapan ka sa kasalukuyan mo, tas hindi ka talaga makaahon sa nakaraan mo, sabi ng Lord, labas ka na. Alis ka na dyan sa kahon kung saan mo kinukulong yung sarili mo. Kasi kasama mo naman ang Lord. Sa instruction ng Lord, paano ginawa ni Elijah yun? Gumising siya, bumangon siya, kumain siya, nilakasan niya yung loob niya, lumabas siya. Kung ano man yung sitwasyon na kumukulong sa'yo ngayon, nasa choice mo yan. Lalabas ka ba dyan o hindi? Labas ka. Do not fear. Do not be dismayed, sabi ng Lord, because I am with you. Siyempre, balik ka. Balik ka na dun sa pinagagawa sa'yo ng Lord. Baka kasi ang layo-layo na ng nalakbay mo, or sa maraming-marami mong ginagawa, napakalayo-layo ka na hindi mo namamalayan. Ano pa? Sa dami mong hinahabol, sa dami mong gustong mangyari, baka yung pinapalakaran sa'yo ng Lord, na-discarrel ka na doon, balik ka. Andun pa rin naman yung daan na dadaanan mo, hindi naman umaalis. 'Di ba? Andun pa rin naman yung ministry na binigay sa'yo, hindi pa rin naman yun umaalis. Andito pa naman ang church, mga kapatid. Dalo sa mga nanonood dyan. Andito pa rin ang church, hindi pa rin umaalis. So palaging may way. Hanggat hindi bumabalik ang Lord, palagi tayong pwedeng bumalik, mga kapatid. Go back the way you came. Sabi doon. Bakit? Kasi may dapat pa tayong ayusin, may dapat pa tayong gawin, 'di ba? Go back to your calling and mission. Go back to the church of God. Go back um, to the person
na gusto sa'yo ng Panginoon na maging ikaw. So you can always go back. At pag nagawa natin yun, mga kapatid, dito na tayo magtatapos. Andiyan ng results and reward. Una, legacy. Sabihin mo nga, legacy. Sino ang naging successor ni Elijah? Sino yung inanight niya na mentor niya? Si Elisha. Kapag hindi tayo nakapagpatuloy, kapag hindi sumabak ulit si Elijah, walang Elisha. At alam natin na si Elisha, kung ano yung miracles na ginawa ni Elijah, dinoble ni Elisha yun. 'Di ba? Malay mo yung mini-mentor mo. Kung ano yung milagro ang ginawa mo, kung ano yung achievements mo, higitan pa yan ng mini-mentor mo. Higitan pa yan ng tinuturuan mo. Kaya minsan, hindi talaga minsan, madalas, kapag discipleship, nagiging strength ko rin siya eh. Kasi, the more you spread the word of God, the more na lumalakas ka rin, mga kapatid. The more na, sa tingin mo may i-mentor ka pa, may tuturuan ka pa, the more na mas natitrigger ka, mas mag-aral, at mas matuto pa sa Panginoon. So, legacy. Pagkatapos natin lahat dito, very important, meron kang legacy. Pag alis mo sa mundong ito, very important, meron kang legacy. Anong klaseng legacy ang iiwan natin sa church na to? At anong klaseng legacy ang iiwan natin sa mga taong nakasama natin sa ministry? Legacy ng ano? Anong klaseng legacy? Kayo nakakaalam nun. Ano ang gusto mo maging legacy mo? Pag naalala ka, ay, si Brother Bench, ang legacy niyan ganito. Ikaw, anong gusto mong legacy? 'Di ba? Sister Merlin, anong legacy? Anong legacy meron tayo na pag binanggit yung pangalan natin, ito yung mga accomplishment niya sa tulong ng Panginoon. Ito yung mga nagawa niya sa tulong ng Panginoon. Itong klase siya ng Kristiyano sa tulong ng Panginoon. Anong legacy ang iiwan natin? Next, liberty. Ito yung dumaan sila. Isa sa mga miracle na nagawa niya. Yung balabal niya, may balabal kasi yan si Elijah. Yun yung pinasa niya kay Elisha. Hindi ko alam kung anong kulay. For sure, hindi yung pink. Basta may balabal siya. Yung balabal na yon, pinanghampas na rin din sa ilog Jordan. Nahati yung ilog Jordan, nakadaan sila. That speaks of the power of liberty. Kung hindi sumabak ulit si Elijah, hindi siya bumalik, hindi siya bumangon, hindi siya kumain, hindi siya gumising, walang freedom na mangyayari, walang liberty. And yan yung gusto natin, aside from legacy, meron tayong laya na gawin ang mga bagay sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Next, alam natin si Elijah, he was taken by the chariot of fire. Grabe talaga. Kung sa godly jealous, may inggit talaga ako to kay Elijah. Naranasan niya yung rapture. Hindi niya naranasang mamatay. He was taken by the chariot of fire. Kung hindi siya sumabak ulit, feeling ko, walang eternity. Pero kay Elijah, naranasan niya yung eternity, mga kapatid. Hindi pa man natin naranasan yung eternal judgment, siya danas na yung eternity. Hindi kasi siya namatay. Kung may immortal, siya yun talaga. Siya yung unang ganon. Siyempre, bukod sa Diyos. Eternity. Could you imagine a reward? Eternity sa piling ng Panginoon. Hindi ko alam kung dadatan tayo ng rapture or dadatan tayo ng kamatayan. Either doon. Ang importante pagkatapos nun, yung eternity natin dapat nasa piling tayo ng Panginoon, mga kapatid. Next. Ayan, glory. Glory. Sa transfiguration to eh. During the transfiguration, ang nakita ng mga disciples, andun si Moses, andun si Elijah, andun si Jesus Christ na sobrang ningning. Grabe yung glory na binigay ng Lord sa kanya. Na nung nakita ng mga disciples yung transfiguration ng Lord, yung isang nakita nila, si Elijah. Nagliliwanag. As Christians, we are called to be the light of the world.
and finality. Bakit siya tinawag na finality? Merong promise sa Malakay chapter 4 verse 5 to 6 na nagsisignal sa return ni Elijah. Pero kinonfirm din ng Luke chapter 1 na si John the Baptist ay magpipave way sa pagdating ng Panginoon at meron siyang spirito. 'Di ba sabi doon? He has the spirit like the power of Elias, of Elijah. That until the the time of the Lord Jesus Christ, nandun pa rin yung legacy ni Elijah until the end sa finality nung kanya pong pagiging propeta hanggang sa panahon ni John the Baptist, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Nandun pa rin yung mention sa pangalan ni Elijah. Look at that, no? Wala na siya sa mundong ito. He was taken up into heaven by the chariot of fire. But his name, his legacy, his accomplishment, nanatili mga kapatid. At hindi mangyayari yon kung hindi siya sinibak, hindi siya sinubok, at hindi siya sumabak. And for us, in conclusion, si Elijah ay isang propetang dumaan sa matinding pagsibak ng problema. Baka ikaw din, sa matinding pagsubok ng pananampalataya. Baka ikaw din. At sa walang humpay na pagsabak sa panawagan ng Diyos. Kaya sa ating mga naglilingkod, tinawag din tayo ng Diyos na dumaan sa pinagdaanan ni Elijah. Kaya kung dumadaan ka sa pagsibak, sa pagsubok, matuto tayong sumabak mga kapatid kasi nandun yung reward ng Panginoon sa atin. Nandun yung legacy, nandun yung liberty, nandun yung eternity, nandun yung glory, nandun yung finality ng ating paggawa. Kasi hindi naman natin to habang buhay gagawin. But we have this allotted time to make everything excellent. Gawin natin ito lahat para sa Panginoon. Na may kababaan at may paghingi palagi ng gabay mula sa Kanya. So, sa pagsibak, sa pagsubok at pagsabak, naroon po ang ating pasasalamat at pagbibigay ng pagpapala sa bawat isa at higit sa lahat pagpupuri sa ating Panginoon. So may this lesson, may this preaching mga kapatid, may also be personal to you. Hindi ko alam kung ano mga pagsubok na meron kayo, hayag man or hindi, nabibitbit nyo man na maayos o hindi, sa buhay at sa ministry. Pero importante sa atin na sa pagsibak sa atin, sa pagsubok sa atin, wag nating kalimutan na magpatuloy sa pagsabak natin sa gawain. Kasi dyan lang talaga natin makakamtan yung kalooban at kapangyarihan ng Lord. Na kung paano niya sinustain, tinulungan si Elijah, nirewardan si Elijah, umasa tayo na makakamtan din natin yon. Kasi yung Diyos ni Elijah sa lumang tipan ay Diyos din natin sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Amen? So palakpakan po natin ng Lord. Hopefully, hindi tayo nasibak at sabak pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay tumayo at anyayahan ko po si Brother Amen na pangunahan tayo sa panalangin. Ah, manalangin po tayo mga kapatid. Lord, salamat po sa napakagandang mensahe, Panginoon, sa turo na yun, Lord. Maraming pong salamat sa buhay ni Ate Sai, Lord, na shinare niya yung ah, word niyo po, Panginoon, gamit si Elijah, Lord. At maraming rin pong salamat, Lord, sa buhay ni Elijah, Lord. Lord, nananalangin po ako, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng faith na kagaya niya, Panginoon, sa para sa araw-araw, Lord, na mga challenges, Lord. And bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na kagaya niya, Panginoon, na harapin yung mga naiwan namin problema, Lord. And Lord, humingi po ako ng patawad, Panginoon, sa mga nagagawa namin kasalanan, Panginoon, sa araw-araw, Lord. At sa mga hindi namin sinasadya and sa mga sinasadya, Lord. And Lord, pinapanalangin ko po, Lord, na ingatan niyo po kami sa pag-uwi, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, Panginoon. In Jesus' name, Amen.